Maligayang pagdating dito sa Storyland TV. Si Oscar ang batang mapang-asar. Tinawag ni Merly ang pamangkin na si Oscar. Pinaupo niya ito sa tabi niya at kinausap ng mabuti. Oscar, nasusobrahan mo ang iyong pang-aasar, at hindi mo namamalayan na ikaw ay nakakasakit na ng damdamin ng iba. Huwag mong hintayin na maranasan mo yang pang-aasar mo sa iba. Kaya habang maaga pa, baguhin mo na yang ugali mong yan. Ang seryosong sabi ni Merly. Opo tita, ang tipid na sagot ni Oscar. Nasa taas ang kapatid mo, puntahan mo at makipagbati ka sa kanya, ang sabi ni Merly. Sinunod naman ni Oscar ang sinabi ng kanyang tita Merly. Pinuntahan nito ang kapatid at humingi ng tawad. Pagkatapos niya ay umalis agad ito. Kinaumagahan, habang naglalakad si Oscar ay napansin siya ni Dante. Oscar, Oscar, sabay na tayong pumasok, ang nakangiting sabi ni Dante. Napatigil naman si Oscar, ikaw pala yan Dante, mauna ka na Dante, baka maapakan mo pa ako habang naglalakad tayo, ang nakakalokong sabi ni Oscar. Ha, bakit naman? Ang tanong ni Dante. Agad namang sumagot si Oscar. Dante, nakalimutan mo ba, na ikaw ay isang higanti? Napakatangkad mo at payat pa, sakto lang ang pangalan mo Dante, higanti. Ang pang-aasar ni Oscar. Kumunat naman ang noo ni Dante. Grabe ka naman Oscar, talagang binansagan mo pa akong higanti, ang sabi naman ni Dante. Dante, higanti. Dante higanti. Bagay na bagay sa iyo yung pangalan mo. Nasobrahan ka kasi sa tangkad. Ayaw mo noon, ikaw ang higanti sa klase. Ang patuloy na pang-aasar ni Oscar. Habang inaasar ni Oscar si Dante ay nakita niya si Aba, palabas naman si Aba sa kanilang bahay. Alam mo Dante, sumabay ka na kay Aba taba. Ang mungkahi naman ni Oscar. Saka ito naglakad ng mabilis papalayo kay Dante. Pagdating naman ni Oscar sa kanilang paaralan ay agad itong pinuntahan sina Manolo at Pepito. Bakit hindi pa kayo pumapasok? Ang tanong naman ni Oscar. Hinihintay pa namin si Juan, magpapalista kami para sa susunod na palaro, ang sagot naman ni Manolo. Hindi ka ba sasali Oscar? Ang tanong naman ni Pepito. Hindi na, kung kasali si Juan, ayokong matalo, ang sagot ni Oscar. Grabe ka naman kay Juan Oscar, ang sabi naman ni Manolo. Basta hindi ako sasali kapag kasama si Juan talunan, sasali ako sa grupo nila Donato, ang diing sabi ni Oscar. Saka ito pumasok sa kanilang silid-aralan. Napailing na lang sina Pepito at Manolo. Alam kasi nila ang ugali ng kaibigan nilang si Oscar. Hindi nagtagal ay dumating na si Juan, at agad silang nagpalista. Pagkapasok ni Oscar sa silid-aralan ay agad itong pinuntahan si Donato. Donato, ikaw ba ay nagpalista na para sa darating na palaro? Ang tanong ni Oscar. Oo Oscar, nakapalista na ako, noong isang linggo pa, ang sagot ni Donato. Ganun ba, ang aga mong nagpalista, sige magpapalista na ako, sasali ako sa grupo mo, ang nakangiting sabi ni Oscar. Aalis na sana si Oscar nang pinigilan ito ni Donato. Teka Oscar, hindi mo ba nabasa ang bagong patakaran ngayong taon para sa palaro? Ang tanong ni Donato. Hindi ko pa nabasa, bakit? Meron bang nabago? O naidagdag? Ang tanong naman ni Oscar. Oo Oscar, para sa taong ito mula sa dating 7 miyembro bawat grupo ay magiging 5 na lamang, ang paliwanag naman ni Donato. Ganun ba? Maiwan muna kita para makapalista na ako, ang sabi ni Oscar. Oscar, pasensya ka na pero kumpleto na ang aming grupo, siguradong nakapalista na sila, ang paliwanag ni Donato. Kasama ko sina Manolo, Pepito, Juan at Dante, ang dagdag na sagot ni Donato. Sila pala ang kasama mo, ang sabi na lang ni Oscar. Oo Oscar, sakto kasing napadaan ako sa palaruan noong Sabado, nakita ko sila naglalaro pa. Kaya naisipan kong ayain sila para makabuo kami ng grupo. At sakto din namang pauwi na si Dante ay inaya ko na rin siya, ang kwento ni Donato. Naalala naman ni Oscar na iniwan pala niya sa palaruan sina Manolo, Pepito at Juan. Pero teka Donato, ika mo kasama mo si Juan talunan, ang tanong kunwari ni Oscar. Oo Oscar, ikaw talaga, inasar mo na naman si Juan, ang pasimpleng sabi ni Donato. Asar talo,
Hindi ka ba natatakot na baka matalo kayo kasi alam mo na si Juan talunan? Ang tanong ni Oscar. Hindi naman Oscar, ang pinakamahalaga ay ang kasiyahan at saya na nakuha mula sa paglalaro. At isa pa bawat isa naman sa atin ay may kanya-kanyang galing. At ang pagkatalo naman ay parte ng paglalaro, ang sagot ni Donato. Hindi na nakapagsalita pa si Oscar dahil dumating na ang kanilang guro. Tahimik namang bumalik sa kanyang upuan si Oscar. At pagkatapos ng kanilang klase ay agad itong pumunta para magpalista. Oscar, mukhang nahuli ka ata sa pagpapalista ngayong taon, ang tanong naman ng namamahala sa palaro na si Anton. Oo nga po, nahuli ako ngayon. Akala ko po kasi kung sino ang kagrupo mo noong isang taon ay ganun pa rin wala nang papalitan, ang sagot ni Oscar. Noon yun Oscar. Pero dahil madaming idinagdag na laro sa taong ito, minabuting dagdagan din ang grupo ng mga manlalaro. Ganun po ba? Ang tanging nasabi ni Oscar. Halos puno na ang miyembro ng bawat grupo, merong 2 grupo na lang ang natitira para sa mga nasa mababang baitang, ang sabi ni Anton. Sige po sa grupo na lang ako nila Ada, ang sabi naman ni Oscar. Pasensya na Oscar, puno na ang kinaada. Ang meron na lang ay ang grupo nila Aba at Tomas. Ang sagot ni Anton. Napakamot na lang ng ulo si Oscar. Una, hindi siya pwedeng makisali kina Aba dahil sa pang-aasar niya dito. At mas lalong hindi din siya pwedeng sumali sa grupo na kinabibilangan ni Tomas dahil napaiyak niya ito sa sobrang pang-aasar niya. Napansin naman ni Anton ang pag-aalinlangan ni Oscar. Nakapili ka na ba Oscar? Ang tanong ni Anton. Pinag-iisipan ko pa po, ang sagot ni Oscar. Hindi nagtagal ay dumating si Kiko. Sir Anton, sabi po ni Aba, wala daw po akong pangalan sa grupo nila Aba, ang sabi ni Kiko. Teka Kiko, at titingnan ko ng mabuti, ang sagot ni Anton. Narinig naman ito ni Oscar. Naisipan ni Oscar na maghintay habang hinahanap ni Sir Anton ang pangalan ni Kiko. Ano kaya ang naisip na gawin ni Oscar? Sasali pa kaya ito sa palaro? O sasali ito sa grupo ni Tomas? Abangan natin sa susunod.